dishwashing paste ko. Smart to you. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Oh, so good. Pameo so tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dummy. Pameo so tanghon. Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa ka ba sa mga nag-iisip o naghahanap ng mga paraan upang epektibong makapag-aral at hindi mag-cramming sa iyong mga gawain? Ngunit nahirapan ka dahil maraming factors na umahadlang kabilang na ang iyong oras. May isang teknik na inirekomenda dyan ang mga eksperto. Ito ang tinatawag na Pomodoro Technique na nagsimula kay Francesco Cirillo kung saan ito daw ay isang time management method na tutulong upang makapag-boost ng iyong productivity at magamit mo ang iyong oras ng tama, lalo na sa iyong pag-aaral. Ayon sa eksperto, ang mga hakbang sa Pomodoro Technique ay ang pagpili ng mga kailangan mong gawin sa loob ng itinakdang oras. Karaniwan na ang 25 minutes upang mag-aral. Matapos ang oras na itinakda ay magkakaroon ka ng short break at mag-set muli ng oras hanggang makumpleto mo ang isang oras o depende sa plano mo. Mabisang paraan umano ito upang magkaroon ng focus sa mga bagay na dapat mong gawin sa loob ng isang oras. Ayon pa sa pag-aaral, ang ideya na ito ay ang pagkakaroon ng organisasyon sa mga gawain at ito ay upang madaling ma-digest ang iyong inaaral. Iba-iba man tayo ng pamamaraan sa pag-aaral at ang ilan ay gumagawa rin ng kanilang sariling bilang ng oras. Depende sa mas nakatutulong sa kanila upang magkaroon ng focus sa mga dapat nilang gawin. Mahalaga pa rin ay magkaroon ka ng oras upang mag-aral at oras din upang makapagpahinga. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Abangan this Saturday. And you're watching Ang nasa likod ng generation-defining hits gaya ng Ewan, Sundo at Taralets, may pasimple pero rock na bagong E EP. Magandang hapon Pilipinas, ang ating oras 18 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyon. Balansyado. Basta balita, DZRH Balansyado. Basta komentaryo, DZRH Balansyado. DZRH Balansyado. Balansyado. Magandang hapon, narito na po ang ating mga balansyadong headlines. Halaga ng piso sumemplang na sa mahigit 60 pesos sa bawat dolyar. DZRH Balansyado. 50% discount sa MRT3, LRT2 ipatutupad sa Lunes. DZRH Balansyado. Tigil pasada, umarangkada pero hindi ramdam, idiniklarang tahimik ng Philippine National Police. DZRH Balansyado. Supply ng agri-product sa bansa tiniyak ng Department of Agriculture na sapat hanggang sa Hunyo. DZRH Balansyado. Pagkalat ng kudeta mi-info sa social media, isinantabi ng PNP. DZRH Balansyado. Dating DPWH engineer Alcantara at isang kontraktor sa maanumalyang flood control project sa Bulacan hindi na kinasuhan. DZRH Balansyado. Agriculture Secretary Laurel nagreklamo ng cyber libel sa Makati Prosecutor's Office laban kay Zaldeco at Attorney Baligod. DZRH Balansyado. At 45 opisyal ng BFP kakasuhan ng DILG dahil sa maanumalyang pagbili ng fire truck. DZRH Balansyado. Ang ating oras, 5:20 na po ng hapon at ngayon para sa ating mga balansyadong detalye ng mga balita. DZRH Balansyado. Sumampa na sa 60 pesos ang palitan ng piso bawat dolyar. Nagbukas ang trading sa 59.90 pesos hanggang sa tumamlay pa sa 60 pesos and 40 centavos bago magsara sa 60 pesos and 10 centavos. Ito na ang pinakabagong record low sa peso-dollar exchange rate at kauna-unahang pagkakataon na sumemplang sa 60 pesos ang palitan. Kahapon ay sumadsad sa 59.52 pesos ang palitan ng piso laban sa dolyar. Nagumpisang humina ang piso nang tumindi ang krisis sa gitnang silangan. DZRH Balansyado. Magpapatupad naman ng 50% discount ang Department of Transportation sa lahat ng pasahero ng Metro Rail Transit Line 3 o yung MRT3 at Light Rail Transit Line 2 o LRT2 simula sa Lunes, March 23. Ayon kay DOTR Acting Secretary Banoy Lopez, malaki ang maitutulong ng diskwento sa pasahe sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Makahihikayat din umano ng mga motorista na sa halip na magdala ng sasakyan na kumukonsumo ng napakamahal na langis. Epektibo rin ang diskwento sa white beep cards ng mga senior citizens, persons with disabilities at mga estudyante. Samantala, nakikipag-usap na anya ang DOTR sa LRT1 na pinatatakbo ng pribadong kumpanya kaugnay sa pagbibigay ng parehong discount. DZRH Balansyado. Welcome sa Akbayan Party List ang desisyon na ipatupad ang 50% discount sa pamasahe sa mga pasahero ng LRT at
MRT simula March 23. Ayon kay Representative Percy Sendanya ng Akbayan na Party List, bagamat malaking tulong ito, mas mainam sana ang kanyang panukala na libreng sakay sa MRT-LRT ngayong panahon ng krisis sa transportasyon. Bukod sa pasahe, sinabi ni Sendanya na isinusulong ng Akbayan ng iba pang economic measures bilang pantawid sa gastusin. Bukod pa dito ang dagdag na food support sa pinakamahihirap na pamilya, pagpasa sa emergency supplemental budget at comprehensive review sa energy policies ng bansa. Gate ni Sendanya, kabilang anya sa dapat na pangunahing maipasa ay ang wealth tax bill para obligahin ang mga ultra-rich o ubod ng yaman o mayayaman na makiisa sa solidarity contributions para makatulong sa ayuda ng gobyerno para sa mga mahihirap. DZRH, balansyado. Deklaradong generally peaceful ng National Capital Region Police Office ang unang araw ng tigil pasada sa Metro Manila. Sabi sa DZRH News ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin, walang naitalang untoward incident sa kabi-kabilang kilos protesta. Kanilang alas 7 ng umaga, sinabi ng piston na nagkaroon ng umano'y harassment ng mga kapulisan sa ilang tsuper sa Sukat, Parañaque. Ayon kay Abirin, na halos 10,000 pulis ang nakadeploy sa Capital Region para maiwasan ang anumang security problem, para umalalay sa traffic management at maibsan ang abala sa mga pasahero. Inutos rin niya sa hanay na pagpapatupad ng maximum tolerance kasabay ng paghimok sa publiko na manatiling kalmado, sumunod sa traffic guidelines at magipagtulungan sa mga otoridad. DZRH, balansyado. Umalma ang higit 100 tsuper sa Alabang, Muntinlupa City sa pamagitan ng isang tigil pasada upang iprotesta ang walang humpay na pagsirit ng presyo ng langis at ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin ang kasado na sanang taas pasahe. Diin ni Bong Bailon na Piston National Deputy Secretary General, dapat bawiin ng Pangulo ang suspensyon ng fare hike. Ayon kay Bailon, barya na nga lang ang inaprobahang fare hike, ipinagkait pa sa mga tsuper na lubog na sa kahirapan. Sa halip na piso lang, hirit ng grupo na gawing 5 pesos ang dagdag pasahe sa mga traditional jeepneys upang makasabay sa mahal na presyo ng diesel. Pakinggan at panuorin po natin ang pahayag ni Ginoong Boy Bailon. Barya na nga lang, binawi pa. Sa makatuwid, wala talaga siyang intensyon na tulungan yung mga driver. Kung talagang seryoso yung gobyerno natin sa pag-resolve ng mga problema, hindi lang dapat piso ang ibigay. Kahit 5 piso kulang pa dahil yung nakabubuhay na kita ng mga driver sa kasalukuyan ay hindi sasapat. At iyan po ang tinig ni Ginoong Boy Bailon, Piston National Deputy Secretary General. DZRH, balansyado. 5:26 na po ng hapon, umapila ang Parañaque City Jeepney Operators and Drivers Association ng 55 pesos kada litrong rollback sa diesel dahil labis ang naging taas presyo ng oil companies. Ayon kay Jason Fahilagutan, Pangulo ng Asosasyon, tila tinanggalan na sila ng kabuhayan dahil wala pang 500 pesos ang nauuwi nilang kita dahil sa mega oil price hikes. Idinain naman niya na mismo ang gobyerno ang nagsasabing normal pa naman at may supply pa tayo ng petrolyo. Nadismaya rin sila sa pagsuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos sa pisong taas sa pasahe dahil ang kailangan pa nga nila ay 5 pesos na taas pasahe sa mga PUV. Pakinggan at panoorin po natin si Ginoong Jason Fahilagutan. Masama po talaga ang loob ng aking mga kasama mga driver sa kahapong anunsyo na aprobado na ito ng LTFRB at DOTR. Sinuspend pa. Piso na nga lang yung ibinigay. Kung tutuusin niya ay kanta pa lang yun. Sa halos 50 pesos na higit na itinaas, sinuspinditan niya. Dito, ang tingin namin ay mas pinapaboran niya pa yung mga kumpanya ng langis na magkamal ng tubo kaysa doon sa mga tsuper. Paano kung titigil na kami sa pamamasada? Ang
magsasuffer yan ang mga commuter mamamaya. Dahil hindi na po namin kayang bumiyahe. At yan po ang tinig ni Ginoong Jason Fahilagutan, na Pangulo ng asosasyon dyan po sa Parañaque City Jeepney Operators and Drivers Association. Halos 100 jeepney driver naman ang nagtigil pasada sa bahagi ng sukat sa Parañaque City. DZRH, balansyado, balansyado. Sinamahan ng Gabriela Women's Party and ang Piston NCR sa Pasig City sa pag-arangkada ng 2 araw na transport strike para ipanawagan ng suporta sa sektor ngayong may krisis sa langis. Parehong inalmahan ni Eli Villena ng Piston at Congresswoman Sara Elago ng Gabriela ang pagbawi ni Pangulong Bongbong Marcos sa taas pasahing sisimulan dapat ngayong araw, March 19. Ayon kay Villena, kasinungalingan ang binanggit na dahilan ng presidente na hindi napapanahon ang fare increase. Para naman kay Elago, apektado rin ng krisis ang kababaihan bilang mga misis ng mga tsuper ng jeepney. Panawagan ng mambabatas ang agarang pagsuspinde o pagtanggal ng buwis sa petrolyo na hindi na umano sana kailangang gamitin o gamitan pa ng emergency powers. Pakinggan at panuorin naman po natin si Congresswoman Sara Elago ng Gabriela. Kaya nga naman, nakakagalit ho na marinig na binawi pa yung barya na nga lang na pinayagan na pagtaas ng pamasahe dito para sa ating mga tsuper. Ngayon, ang panawagan mo kasi natin, magkaroon po ng daglian na tulong dito sa ating mga tsuper at mga operator. Yan pong daglian na tulong yan. Ang sabi nila next week pa daw. No, kasi hindi pa daw napapanahon. Hindi pa daw krisis. Sa totoo lang, bago pa man itong pagsirit ng presyo ng langis, todong krisis na ang nararanasan ng ating mga kababayan. At yan po ang tinig ni Congresswoman Sara Elago ng Gabriela Women's Party List. Samantala, nanawagan naman ng Kilosang Mayo 1 o KMU ng taas sahod at pagbaba ng presyo ng gasolina sa gitna ng transport strike ngayong araw. Ayon kay Kabong Labog, Pangulo ng KMU, sinusuportahan nila ang transport strike bilang panawagan sa gobyerno at sa mga kumpanya ng langis na suspindihin ang excise tax at VAT at ibaba ang presyo ng petrolyo. Idinidiin din ng mga manggagawa na may ilang oil companies na di umano'y nagsasamantala sa sitwasyon sa pamamagitan ng pagtataas ng presyo kahit may nakastock na inventaryo bago ang digmaan. Anya, mahalaga ang agarang aksyon upang maprotektahan ang mamamayan at matugunan ng mataas na presyo ng bilihin sa buong bansa. DZRH, balansyado. Alas 5:31 na po ng hapon, nagpahayag ng buong suporta naman si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa isinagawang nationwide transport strike ngayong araw. Ayon sa mambabatas, makatarungan ang kilos protesta dahil sa kawalan umano ng konkretong aksyon ng Administrasyong Marcos Jr. sa sunod-sunod na oil price hikes. Binatikos din ni Tino ang pagsuspindi sa planong fare hike na anyay lalong nagpapahirap sa mga tsuper at operator. Pero giiti Tino, sa halip na suspensyon ng pamasahe ay dapat tanggalin ng gobyernong excise tax at VAT sa langis upang matugunan ang ugat ng problema. Diin pa ni Tino, nananatiling half measures ang tugon ng pamahalaan habang marami pa rin tsuper ang hindi nakakatanggap ng ipinangakong ayuda. DZRH, balansyado. Nag-deploy na ng mga bus ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan bilang tugon sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na magkasanang libreng sakay sa gitna ng tigil pasada ngayong araw. Ayon sa Department of Transportation, i-deploy ang mga bus para sa libreng sakay sa ilang mga ruta. Kabilang ang Quiapo to Welcome Rotonda to Cubao, Nagtahan to Cubao, Taft Avenue o Taft UN Avenue patungong PTEX at Loton hanggang sa PTEX. Lalarga ang libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 mamayang gabi. Bukod sa DOTR, magde-deploy rin ng bus ang Office of the President, Philippine Coast Guard at Philippine National Police. DZRH, balansyado.
Wala pang naitalang stranded na pasahero ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa gitna ng ikinasang tigil pasada ng grupong Piston. Ito'y batay sa inisyal na assessment ng MMDA at ni General Manager Nicolas Torre na nakamonitor simula pa nitong alas 5 ng umaga. Ayon kay Torre, patuloy nilang babantayan ang sitwasyon sa pamagitan ng Emergency Operations Center o EOC. Nagsagawa ng tigil pasada ang Piston dahil sa taas presyo ng produktong petrolyo. Dahil dito naghandog na ng libreng sakay ang DOTR, Office of the President, Philippine Coast Guard at ang pambansang pulisya mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi sa ilang ruta sa Metro Manila. DZRH, balansyado, balansyado. Nangako ang Philippine National Police o PNP na palalakasin pa nito ang kanilang pagbabantay sa hindi otorisadong taas presyo sa mga pamilihan sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., inatasan na niya ang buong hanay na siguraduhing walang mananamantala sa gitna ng krisis. Dagdag pa ni Nartates, alinsunod ito sa direktiba ng Pangulo na tiyaking accessible pa rin ang pangunahing bilihin sa publiko. Nakikipag-ugnayan na ang PNP sa Department of Trade and Industry o DTI at sa lokal na pamahalaan sa kung paano sila magiging epektibo sa kanilang mandato. Samantala, nagbabala ang general na huwag abusuhin ang sitwasyon dahil may karampatang parusa ang biglaang taas presyo. DZRH, balansyado. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na sasapat ang supply ng agri-products hanggang sa susunod na 70 araw o hanggang sa buwan ng Hunyo. Ayon kay DA Secretary Francis Teo Laurel, sa ngayon ay walang issue na nakakaapekto sa availability ng mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. Sinabi ng kalihim na dahil maraming stocks ang National Food Authority, kayang tugunan ang demand hanggang sa Hunyo o kahit hanggang Hulyo. Nasa halos 500,000 na tonelada umano ng bigas ang nakaimbak sa mga bodega ng NFA. Ipinahayag ni Teo Laurel na inasahang madadagdagan pa ang stock dahil kasagsagan ngayon ng anihan na natatagal hanggang sa buwan ng Mayo. DZRH, balansyado. Hiniling naman ng isang House leader na pansamantalang ipagpaliban ng pagpapatawa o pagpapataw ng withdrawal fees at online transfer charges sa ATM transaction. Ang apel ay ginawa ni House Majority Leader Sandro Marcos matapos pagtibayin sa Kamara ang kanyang iniakdang House Resolution 905. Layunin ng resolusyon na alisin muna o bawasan pansamantala ang remittance fees mula sa padala ng mga OFW. Ayon sa Presidential Son, malaking bagay kung hindi na makakaltasan ang padalang remittance lalo na sa panahon ng krisis. Umaasa din si Congressman Sandro Marcos na mahihikayat ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga bangko na suspindihin muna ang added cost sa interbank ATM withdrawal fees na nagkakahalaga ng 18 pesos at online transfer charges na 25 pesos bawat transaksyon. DZRH, balansyado. At yan ang ating mga maiinit ng mga balansyadong balita. Unang bugso pa lamang po yan. Ako po si Miss Karen Oyong. Magbabalik po tayo makalipas ng ilang mga paalala. Ang ating oras, 5:36. Ang oras na yan ay hatid. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
memories na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Ang banda nagkabukingan din sa Pasimple Reveal. Si Marvin Parate yan! Kailangan pa ba? Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pilipinas ang ating oras sa 5:46 ng hapon. DZRH, balansyadong balita, balansyadong issue. At ang ating mga balansyadong issue ngayon tungkol po sa krisis sa Middle East, sa pagtaas po ng presyo ng produktong petrolyo, ang sunod-sunod po na kilos protesta ng iba't ibang grupo at sektor, lalong-lalo na po sa sektor ng pampublikong transportasyon. At syempre marami pang iba at hindi na po tayo magtataka kung sa mga susunod na araw po ay magtataas na rin po ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Pero ito muna po, medyo nakakabahala at nakakalungkot.
tanungin natin ang ating eksperto ngayong hapon na ito tungkol po sa pagsara po ng piso laban sa dolyar. 60 pesos and 10 centavos nagsara po ito sa trading. So nasa linya na po natin ang isang batikan na ekonomista at dating president ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, si Professor Emmanuel Leyco. Professor Leyco, magandang hapon and welcome back to our program dito po sa DZRH. Ayun. Prof, pa-on lang po ng ating mikropono. Ayun. Magandang hapon po. At maraming salamat sa inyong paanyaya para samahan kayo doon sa pag-uusap natin tungkol sa nagaganap ngayon. Ayun, joining us via Zoom si Professor Emmanuel Leyco. Prof, unang-una sa lahat, syempre unahin na po natin itong 60 pesos and 10 centavos na pagsasara po ng palitan sa piece ng dolyar laban po sa piso. Ano po ba ang implikasyon nito? Bakit for the longest time ay umabot na po tayo sa 60 pesos per $1 ang palitan? Marami rin po ang nababahala dito sa nangyayari pong ito, Professor. Tama po yun. Kaya po kailangan tayong mag-isip ano po ba ang ating mga susunod na hakbang. Kapag po tumaas ang presyo ng petrolyo at sabayan pa ito ng pagdaos-dos ng halaga ng piso kontra dolyar. Tandaan po natin, ang ginagamit natin na pambili ng petrolyo ay dolyar. Sa makatuwid, mamimili po tayo ng petrolyo, gagamitin po natin ang piso na ipapalit natin sa dolyar. Mas marami pong piso ang kailangan natin para makakuha ng dolyar. At mataas ang presyo ng petrolyo. So parang ang kasabihan nga po, mukhang double whammy ang inabot natin. Mataas ang presyo ng petrolyo, mababa naman ang halaga ng piso. Kaya po ang tama niyaan sa mga mamamayan dito sa Pilipinas ay mabigat po. Magiging mabigat po yan. Although, syempre po, sa mga OFWs po na kumikita po ng dolyar, mataas po ang maiuuwi nila, maipapadala nila dito sa Pilipinas. Pero pagdating dito naman sa Pilipinas, nitong pinadala nga po ng ating mga hardworking OFWs po, Professor Leyco, kumbaga, tama po ba na break-even lang o di naman kaya ay lugi pa rin ang ating ang kanilang mga pamilya na nandito sa Pilipinas? Ganito po, no? Kung ilalarawan natin yung epekto ng pagtaas ng palitan ng piso kontra dolyar, tama po yon. Yung dolyar, halimbawa, na 100 na dolyar na ipinapadala nila sa atin, dati 590 pesos lang ang magiging o 5,900 ang magiging halaga niyan. Pero dahil po sumampa na sa 60, 60 piso kontra dolyar, magiging mas mahalaga po ang dolyar. Tataas na ang kanilang palitan, magiging 6,000 na. So nakukuha sila ng ganansya ng mga halimbawa po ay 1,000. Pero ang mangyayari po niyan, kung tayo ay nag-i-import, bumibili tayo ng lahat mula petrolyo, pagkain, bigas at mga iba pa pong mga pangunahing pangangailangan natin, tataas na rin po ang presyo. So kung hindi po magtataas ng presyo ang mga binibili natin, tama po yon. Maganda yan, tumaas ang halaga ng dolyar kontra piso. Maganda po yan para po sa mga OFW, mga pamilya nila dito sa Pilipinas. Pero tumataas po rin ang presyo ng mga bilihin dahil na-import po natin sila using the dollars na ipinadala sa atin. So, magkakaroon po ng inflation, hindi po maganda ang magiging epekto niyan sa kalaunan. So, siguro po ang ganansya na ma-experience ng ating mga kapatid na OFW, siguro mga isang linggo bago po magkaroon ng epekto ang mataas na presyo ng mga bilihin sa mga pamilihang bayan. Okay, so nabanggit nyo nga sa unang parte, Professor Leyco, double whammy po tayo. Akala nyo may ganansya, akala nyo ay
positibo. Yung pala in the long run ay hindi po pala. Okay, so meron din po tayong katanungan dito na meron daw po ba, Professor Leyco, na sufficient grounds ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para mag-intervene na sa exchange rate? Pwede po ba nila tong gawin? Kailan po nila pwedeng gawin ito? At ano ang maaaring maging epekto nito, Professor? May policy po ang Bangko Sentral na panatiliin ang stability ng piso. Kung kaya po, pagka nakikita nila na drastic ang mga pagbabago, ang pagbaba o pagdausdos ng halaga ng piso, pwede po silang mag-intervene. Kaya lang po, ang intervention ng Bangko Sentral ay limitado rin po. Yung ating dollar reserve na I think mga $118 billion, pagka po naging aktibo na nag-i-intervene ang Bangko Sentral, bababa po yung reserba na yan. At lalo na po, pagka nagiging speculative ang palitan, may mga mananamantala na sasabihin nila, bababa ang dolyar kesa piso. Pero hindi nila kakayanin na pababain yan dahil kukunti naman ang dala na dolyar ng Bangko Sentral. Pagka sila ay nagpakawala ng dolyar sa merkado, tama po yun. Maaring bumaba ang presyo ng dolyar, pero sasabihin naman ng mga nag-speculate, limitado lang ang kayang gawin ng Bangko Sentral. Kaya mag-speculate ako, tataas pa ang presyo ng dolyar kontra piso. Delikado po yun. Magiging speculative ang palitan ng piso, mas delikado po yun. Kaya ang Bangko Sentral naman, ang kanilang pinananatiling policy nila ay pangalagaan ang stability. So ngayon, drastic na ba ang pagbaba ng piso kontra dolyar? Sumampa na ng 60 kada dolyar. Kagabi po 59.70 na yata. So, inaasahan talaga natin na sasampa sa 60 sa madaling panahon. At maaring bumaba pa yan, maaring magbago pa yan, o kaya makabawi ang piso. Pero, pagkasasabihin natin, inaasahan ba yan? Marami na po ang umaasa na talagang bababa ang halaga ng piso kontra dolyar. Okay. Pero yung ating pagsusustain po ng ating pamahalaan para sa nasabi nyo nga po na gawing stable po ang ating ekonomiya sa kabila po ng mga nangyayari, lalo na po yung pagbaba po, pagsadsad po ng piso laban sa dolyar. Hanggang kailan po ito kakayanin ng ating ekonomiya, Professor? May tinatawag tayo, lagi binabantayan natin, yung GDP growth rate. Noong nakaraang taon, ang GDP growth rate target natin ay 5.5. Pero dahil po sa pagbagal ng ating ekonomiya noong third quarter, noong fourth quarter, nakuha lang po natin ay 4.4. So, ang ibig sabihin yan, ay bumabagal na ang paglago ng ekonomiya. Ngayon, merong gera sa Iran. Sumabay ang pagtaas ng presyo ng petrolyo at pagdausdos ng halaga ng piso kontra dolyar. Mukha po talagang nagbabadya na magiging seryoso ang problema natin sa ating ekonomiya sa mga susunod na buwan. Okay, so ano po ang dapat naman na gawin ng ating pamahalaan para kahit pa paano may buffer po tayo, hindi po talagang bumagsak yung ekonomiya o negatibong maapektuhan? Kasi po marami po ang mga nagsasabi po, nagre-react na yung mga programa, yung mga hakbang na ginagawa po sa ngayon, sa kasalukuyan po ng ating pamahalaan, very reactionary po, Professor Leyco. What can you say about this? And ano ba dapat yung mga dapat nating gawin? Kasi may mga iba pong bansa
tila po nakahanda po sila. Alam po natin na marami po mga bagay sa mundo ang hindi po natin kayang mapredict, ano? Pero there are nations that are prepared. Naka-stockpile po sila ng kanilang mga oil reserves. Meron din silang mga dollar reserves. It seems that they are very ready when it comes to mga ganitong klaseng mga pangyayari po. But mukhang tayo po ay nagugulat na lamang po, ano, Professor? Tingnan po natin, unang-una, doon sa ating fuel reserve. Tayo, ang reserba natin ay mga hanggang 30 days. Pagka nabalitaan po natin, magkano naman ang Japan? 250 days, para pong nakakalula, no? Sila 250, tayo 30. Opo. Talaga pong hindi tayo makakaasa na mahigitan pa yan dahil ang naglalagay ng reserba naman ay ang private sector. Ang private sector, syempre po, pagka po meron tayong reserba, kailangan ng mas malalaking mga buffer, mas malalaking mga tangke, may storage, at mas malaki po ang gastos niyan. So kung aasahan po natin na ang private sector ang gagawa ng reserve para sa buong bansa, palagay ko magiging limitado po yan. Kaya dapat ay mas maging aktibo ang pamahalaan, magkaroon tayo talaga ng infrastructure na kaya natin na magpataas ng reserba at kaya rin nating bumili ng fuel. Pero sa ngayon po, ang private sector ang namimili, sila din po ang gumagawa ng ating reserve. At kung aasahan natin yun, talaga pong mahina ang kakayahan natin na sumabay sa mga problema na ito. So ngayon, ang ginagawa natin para maibsan ang bigat na dinadala ng ating mga kababayan dahil po sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, nakikiusap tayo sa mga oil companies. Huwag naman po sabay-sabayin ang pagtaas ng presyo, utay-utayin. Pero hindi po natin nakokontrol kung hanggang magkano ang pwedeng itaas ng presyo ng petrolyo. Mahirap po yun kasi sa ibang bansa, meron silang price ceiling. In other words, meron po silang ipinapataw na hanggang dito lang ang pwede niyong itaas. Tapos meron din po silang subsidy. Yes. Katulad po nung sa atin, may mga ayuda. Pero yung mga ayuda natin, hanggang ngayon hindi pa po yata na ipapakalat. At hindi po malawakan pa. At utay-utay din. Uunahin ang tricycle driver, susunod ang jeepney, susunod ang mga buses. Sa totoo lang po, pare-pareho ang pakiramdam natin. Pagka po nagkaroon na ng epekto ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, pareho lang po ang nararamdaman natin, lalong-lalo na po kung ang mga mamamayan ay minimum wage earners. Wala pong sobra, eksakto lang ang kinikita o kaya ay kulang pa. Pagka gumalaw ng kaunti ang presyo ng mga bilihin, mararamdaman na agad ng sikmura ng ating mga mamamayan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, tapos wala pa po tayong nakikitang ayuda na makakatulong po sana. Okay. So, Professor Leyco, nabanggit nyo yung presyo po, yung pagtaas po ng produktong petrolyo at yung mga gas, oil companies po, sila po hindi natin masabi kung hanggang magkano ang pwede nilang itaas dahil sa ibang bansa merong price ceiling. I think dito po kasi sa ating bansa ay deregulated po ang presyo po ng produktong petrolyo. Pa-explain naman po sa ating mga kababayan kasi baka yung iba hindi po nila naintindihan. May mga nagsasabi na bakit kayo nagpoprotesta? Bakit kayo nagagalit sa mga oil companies? Hindi naman po nila kontrolado ang mga nangyayari, lalong-lalo na po sa Strait of Hormuz, sa Middle East, may mga ganun po. Pero are they also accountable? Ito pong mga oil companies na to, Professor Leyco. Meron po tayong krisis na hinaharap ngayon. Ang pamahalaan ay nananawagan ng sakripisyo, pagtitipid, pag-a-adjust para po sa buong kabayanan ay mag-adjust, magtipid. Gawin natin na
wag na natin gamitin ang ating mga kotse, sumakay na lang tayo ng mga pampasahero. Ang hirap po ng dinaraanan natin ngayon ay mabigat. No? So, sa mga kumpanya ng langis dito sa Pilipinas, bagamat deregulated na, makikita naman po natin magkano ang kinita nila, baka naman po pwede nating sabihin na, teka muna, hanggang dito lang ang inyong pwedeng ipataw na presyo dahil pagka sumobra pa yan, talagang gagalaw at mahihirapan ang ating ekonomiya. At ito po ay pangmalawakan. Yun po ang sinasabi ng siguro po dun sa mga ibang bansa na merong price ceiling. Kailangan po meron pong hangganan kung hanggang kailan, hanggang saan pwedeng itaas ang presyo ng petrolyo. Totoo po yun. Ang gera sa Iran ay walang kakayahan ang mga Pilipino at ang mga kumpanya ng langis para po pigilan. Sa ngayon po talaga wala tayong magagawa doon. Pero yung pagkontrol o pagmamanage, pangunguna sa pagpepresyo ng petrolyo pagdating po sa Pilipinas ay may magagawa naman po tayo. Pwede pa rin po yun. Kaya po, marami na po ang nananawagan. Tanggalin na yung oil deregulation law na yan dahil talagang nakatali ang kamay ng pamahalaan, nakatali ang kamay ng mga mamamayan para po kontrolin ang malawakang pagtaas ng presyo ng mga petrolyo dito po sa ating bayan. Okay. Professor Leyco, may isa pa pong punto po akong gustong itanong sa inyo. Tungkol naman po sa mga mananakay natin, sa mga pampublikong sasakyan. MRT, LRT, magbibigay po ng 50% discount. May mga libreng sakay. Pero is this enough? At hanggang saan kakayanin na ganito po ang maibibigay po natin na ayuda, tulong sa ating mga kababayan, mga commuters na kailangan po na pumasok at magtrabaho, kailangan po maghanap buhay? Tama po yun. Ang concern natin, maski na po gawing 50% ang na ililibre tayo, diskwento para po sa pamasahe. Napakalaki naman po ang pagtaas ng presyo ng mga ibang pangunahing bilihin. So, mahihirapan pa rin po ang ating pong mga mananakay, ang ating mga empleyado. So, sa ngayon, dapat po tingnan natin kung ikaw ay minimum wage earner, sapat pa rin ba ang ating minimum wage para po makatawid ang mga pamilyang Pilipino sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan? Kailangan po reviewin. Nung nakaraan, ang sabi nila, wag nyo nang galawin yung 200 pesos, 100 pesos na idadagdag natin dahil maraming mga kumpanya ang magsasara kung yan po ay dadagdagan pa. Alam nyo po sa atin ang pananaw natin. Ang mga mamimili, ang ating mga consumer, the biggest mover ng ating ekonomiya ay ang mga consumer. We are in a consumer-driven economy. Ngayon, kung ang purchasing power ng ating pong mga consumer ay manghina, sigurado po yun, manghihina rin talaga, sasadsad ang ating ekonomiya. Ito yung natin na nakikita na sama-sama tayo na magsasuffer at magdadala ng hirap ng pagbaba o pagdausdos ng ekonomiya para po sa pangkalahatan. Tumataas ang presyo ng bilihin, kung hindi na kayang dalhin ng mga consumer, hindi po sila mamimili. At ang pagbagal ng consumption sa ating bayan, ang pangunahin na makakaramdam niyan ay yung mga maliliit na mga negosyante, small and medium enterprises. So, mahigit na 90% ng ating mga kumpanya ay pag-aari ng mga maliliit na mga negosyante. At hindi po sila makakasabay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So, mawawala ng hindi nila kakayanin yung patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, marami ang magsasara.
o kaya naman po ay magbabawas ng mga empleyado. So yung ating pong mga nawalan ng trabaho, madadagdagan pa po. Last month, ang sinasabi po ng Philippine Statistics Authority, 2.9 million na mga Pilipino ang walang trabaho. So sa mga nararanasan nating hirap nitong pagtaas ng petrolyo at pagdausdos ng halaga ng piso kontra dolyar, madadagdagan pa po ang 2.9 million na mga jobless Filipinos. Magiging mahirap po talaga ang ating hinaharap. And siguro, second to the last question, Professor Leyco, yung pinag-uusapan po na pagsuspinde ng pagpataw ng excise tax sa mga produktong petrolyo, ito po ba ay makakabenepisyo sa ating ekonomiya? Sino po ang una pong mabebenepisyohan nito sakali pong maipasa po ito o mabigyan ng emergency powers ng ating Pangulo? Sabay-sabay po yan. Ang excise tax ay ipinapataw sa petrolyo, sa gasolina, sa diesel, sa kerosene. 10 piso sa gasolina, 6 na piso sa diesel, 5 piso sa kerosene, kung hindi ako nagkakamali. Pagka tinanggal ang excise tax, sabay-sabay ang lahat ng mga gumagamit ng petrolyo, makikinabang yan. Pero ang sabi nila, pati yung mga mayayaman, makikinabang din dyan. At totoo po yun, makikinabang din sila pagka tinanggal ang excise tax. Lalo-lalo po kung tatanggalin na rin ang value-added tax, mas malaking bagay po yan. Dahil percentage tax yan, pagka tumaas ang presyo ng petrolyo, tataas din ang value-added tax na makukolekta sa bawat litro na ating bibilhin. At mapupunta yan sa gobyerno. So, maski tanggalin ang excise tax, bawing-bawi po yan pagka pinagpatuloy nila ang value-added tax. Pero mas malaki pong tulong kung pati ang value-added tax ay matanggal. Tama po yon, makikinabang pati mga mayayaman. Kaya naman po, dapat natin pag-isipan, bakit hindi tayo mag-impose ng wealth tax? Marami po sa ibang bansa, wealth tax is an acceptable way of taxation. Halimbawa, kung ikaw ay bilyonaryo o hundreds of millions ang iyong kinikita, siguro po tama lang naman, dagdagan mo naman ang buwis mo. So halimbawa, kung ikaw ay bilyonaryo, 1% dagdag sa neto mo. 2 billion, 2%, ang 3 billion, dagdagan mo and up ng 3%. Hindi po mabigat yun. Kaya po, ito po ang pananakot. No? Huwag niyong tanggalin ng excise tax at saka ang VAT dahil mawawalan ang gobyerno ng pampondo sa mga programa para po sa mga mahihirap. Totoo po yun. Pero kung papalitan natin yung mga mawawala sa value-added tax at saka sa excise tax ng wealth tax at saka po dagdagan din po natin, bilis-bilisan natin ang pangungulekta ng buwis at reviewin din natin ang budget. Tanggalin natin yung confidential, yung security, intelligence fund. Intelligence fund. Marami pa po tayong flexibility na pwedeng makita doon sa ating budget. Pwede rin po natin tingnan. May mga proyekto na baka pwede po nating ipagpaliban. Huwag na ngayong taon na tayo ay humaharap sa krisis. Ang ating budget ay mga 6.7 trillion. Napakalaki po nun. At marami po ang magagawa ng trilyones na pondo ng pamahalaan. At ngayon, kung tayo ay humaharap sa mga seryosong krisis, pwede po natin ipagpaliban yung mga ibang gastos. Katulad din po yan ng pamilya natin. Kung ikaw ay kapos ngayon, pero ang kailangan mo, ang pangunahin natin ay pagkain lang muna ang bibilhin natin. Okay, so tamang budgeting, tamang pagdedesisyon, masusing pag-aaral po sa ating budget, sa ating mga batas when it comes to dispensing ang ating kumbaga budget na pera ng ating pamamahay, which is yung ating
Pilipinas, ang ating bansa, di ba? Yun po ang responsibilidad po ng ating mga mambabatas at ating mga economic managers. Alright, so kulang pong ating oras pero alam ko, Professor, marami pa po kayong ma-share po sa atin na para mas maintindihan po ng ating mga kababayan, hindi lang po sila umaasa sa mga nakikita rin po nila sa social media, napapanood nila, napapakinggan po nila sa kanilang mga kapitbahay. I think yung tamang knowledge po pagdating sa mga panahon na ito, lalo-lalo po tama po kayo, sabay-sabay po tayo, pare-pareho po tayo na natatamaan nitong epekto ng krisis na ito. So sana po ay magtulungan din po tayo. Unahin po natin na alamin natin kung ano ba yung mga dapat nating gawin, lalong-lalo na po pagdating sa pagbabudget po. Alright, so Professor Leyco, maraming salamat at sana po ay maimbitahan po namin kayo ulit sa ating programa. Professor, thank you very much. Salamat po. Maraming salamat po. At sana ay nakatulong din po ako sa pag-unawa ng mga isyong hinaharap natin sa kasalukuyan. Very much po, Professor. Thank you, Professor. Mabuhay po kayo. Mabuhay po tayo lahat. At yan po ang ating eksperto ekonomista, former president ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, si Professor Emmanuel Leyco. Ayan. So, sana po ay kahit pa paano meron po kayong mga nakuha po na mga importanteng impormasyon tungkol po sa napag-usapan po natin. Alam ko po na marami po sa atin ang may pangamba po kung saan po tayo patungo, lalo na po ang krisis na to ay hindi po to agad-agad matatapos, lalo na sa gitnang silangan. Meron tayong mga OFWs na apektado, mga pamilya nila na nandito at tayo rin po dito sa bansa ay humaharap din po sa posible po na mga malakihang krisis at nagsisimula na nga po ito sa presyo po o pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at sa transportasyon. Alright, so magbabalik po tayo makalipas ang ilang paalala pero bago yan, ready na. Buti pa ang ating mga kaibigan from Parañaque City, Professor, mabibigyan sila ng 1,000 pesos plus MX3. Pantawid po rin ito ngayong araw na ito sa ating Malacash promo. Ito na ang ating winner sa Malacash promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Hello Noche, kumusta ka na dyan sa Parañaque City at sino ang iyong maswerteng potential winner? Kay ang maswerte ay yung jeepney driver na nagpapahinga habang nagpapahinga dito ng inakalang na biyahe. Halos ang biyak na si Kuya dahil wala rin pasahero, wala rin pauubos lang daw yung kanyang krudo sa maghapon na. Kaya live po tayo sa DCRH. Kumusta yung biyahe? Sobrang kayo na. Ubos yung krudo mo sa kaikot pag tinuloy mo ikot. Kailangan tayo nga ka rin. Oo. Doon mo pupunta yung... Magkano ba nabawas doon sa kinikita mo araw-araw? Alak ko doon sa mga 700 euro. Nabawas. Kinikita na yung namin lang. Sumunod talaga mga 300 yan. So, mahirap talaga. Noche, tanong mo kung magkano ang take home na lang ni Sir. Ano yung take home mo? Uwi mo sa bahay? Ngayon, kumita ka lang ng tapos na yun. Isang linggo ko, magkano lang yun? Wala pang 2,000 may uwi ko sa bahay. So dati ba magkano? Nakauwi pa ako ng mga hindi pa tumaas ang buhay nga. Nakauwi ako ng mga 4,000. Oo. Pero ngayon malabo. Isang linggo yun? Isang linggo yun. Kasi lingguhan ka? Lingguhan. Isa ngayon yung sasang buhay. Malabo na mangyari yan. Kalahati ang nawala. Kalahati talaga. Sobrang sa kalahati. Yan ang mahirap. Ito, Miss Kay, kanina, naispatan namin. Dito yung cellphone. Dito niya nilalagay. Mukhang alam ko yan kung ano yan Habang nagpapahinga sa sobrang init din kasi. Oo. Hindi na kita aabalahin pa, Kuya. Pero po pangalan na ulit. Dini Gonzales. Okay, so meron ka na agad na 1,000 pesos. Ayun! Congratulations! Dito yakit. Kay Ma'am Karen o yung kakaiwas. At ito na na kay mga idol mo yan, Jerry Baha. Thank you po, Sir Jimmy. Hindi lang yan, Kuya. Meron pa kang kasama ang MX3. Ayan, kailangan mo yan, Kuya, para sa biyahe. Araw-araw, init na panahon, tag-ulan. Ayan, kasama mo yan, pampalakata ng katawan. Siyempre, ang aming DCRH t-shirt. Ayan, tapos payong. Ayan, siguro, hindi ka nagpapayong. Wow! Hindi mo sa misis mo. Bigay ko na ito sa mga anak mo.
Ano ba sabi mo sa DCRH? Salamat na marami. Malaking bagay, malaking tulong sa akin, lalo na sa hirap ng biyahe ngayon. Ayun, maraming salamat din, Kuya, sa iyong patuloy din na pagmamahal sa DCRH. Para sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos, manatiling nakatutok sa DCRH, malay nyo naman kayo ng susunod na maswerte manalo sa aming DCRH na malakas sa promo. Siyempre kasama ang MX3. Ayan. Ayan, MX3. Noche. Dahil dito sa MX3, dito ako bili. Noche, pwede ka nang maging ni Sir Jimmy ba pangalan niya? Pwede ka nang maging pahinante tuloy, barker niya, o yung assistant niya, tagaabot ng pamasahe, tsaka sukuli. O yan, thank you, Noche. Sa kamay, pagka gumaganda. Oo nga abot mo ba? Pero okay, so ako naman si Alex sa 27, nating ako sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche. At tama ba, Sir Jimmy? Ayan, nakita ko sa kanyang jeep, parang biyahing Baclaran Baclaran, Parañaque siguro yan. Sa ating mga driver po dyan, sa area na yan, nako, ingat-ingat po at kapit lang tayo. Ayan, at tayo po ay sa ating makakaya po magtipid, ayan, pero ang hirap kasing sabihin yun pagka talagang kulang na kulang. Ano yung titipirin mo kung kulang nga yung budget, di ba? So, hopefully po yung ating pamahalaan na ginagawa na po nila ang lahat para maibsan po ang ating mga dinadalang problema at kinakaharap na problema ngayon, lalo na sa ating ekonomiya. Kasi lahat po tayo apektado naman po talaga. Alright, ang ating oras, 17 minutes makalipas po ang 6:00 ng gabi. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start.
while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. DIY photoshoot ideas para sa first birthday ng inyong baby. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang first birthday ay maituturing na isa sa pinakamahalaga at espesyal na milestone ng inyong baby. Pero sa kabila ng pagiging special day nito, hindi naman kailangang mabutas ang bulsa ni ng mommy at daddy. Gawin pa rin itong memorable sa tulong ng DIY photoshoot. Una riyan, keep it simple and straightforward gamit ang mga nauusong number balloon na pwedeng ilagay sa tabi ni baby with matching cake. Pangalawa, uso rin ang pagko-collage ng photos kung saan pwedeng pagsunod-sunurin mula sa first month hanggang 12-month-old picture ni baby. Pwede rin namang outdoor ang gimmick para fun in the sun ang dating ni Chikiting. Pero kung isang pet lover ang inyong anak, bakit hindi subukang isama si Doggy sa tabi ni baby? Cute din kung bihisan ito as little man o little lady. Lagyan lamang ito ng grown-up accessories na kukumpleto sa look. At syempre, hindi mawawala ang matchy-matchy looks kasama ang buong pamilya. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Hi, we're Amago. And you're watching Scene Zone. Ang nasa likod ng generation-defining hits gaya ng Ewan, Sundo at Taralets, may pasimple pero rock na bagong EP. Ang banda nagkabukingan din sa pasimple reveal. Si Marvin Parate yan! Kailangan pa ba? Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Ang ating oras, 6:28 ng gabi. Reports na po tayo, transmission ng Articles of Impeachment sa Senado, mapabibilis kung hindi sisipot sa mga pagdinigan ng House Justice Committee si VP Sara Duterte. RH12 Milky Rigunan, ibalita mo yan manang Milky. Mapabibilis ang transmission ng Articles of Impeachment sa Senado kung walang ipipresentang counter-evidence ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Paliwanag ito ni House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro sakaling magdesisyon ang Vice Presidente na hindi sumipot sa formal impeachment proceedings na sisimulan sa March 25. Ayon kay Luistro, lalabas na hindi kinontra ni VP Sara ang mga alegasyon kung hindi ito lalahok sa proseso at direkta ng maipapadala sa Senate Impeachment Court. Sabi ni Luistro, mahalaga para kay VP Sara na samantalahin ang pagkakataon sa hearing proper na sagutin ang mga paratang at magpresenta ng ebidensya bago pa man ito iakyat sa plenaryo ang reklamo. Mayahambing din anya na mini trial na ang impeachment proceedings ng komite simula March 25 dahil magpipresenta na ng ebidensya at dokumento at posibleng ipatawag din ang mga witness. Kahit di kampanilya ang 16-man defense team ng Vice Presidente, sinabi ni Luistro na walang magiging papel ang ito kung hindi sisipot sa mga hearing si VP Sara. Nasa House Rules, hindi pwedeng kumatawan sa hearing ang mga abogado kung no-show ang Vice Presidente. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat manang Milky Rigunan. Samantala, basketball national team lalo ngayong lalakas sa naturalization ng dalawang magaling na players ayon kay Senator Bongo. RH28 Raymond Adpaas, ibalita mo yan Raymond. Umaasa si Senador Christopher Bongo na may magandang impact sa Philippine basketball national team ang naturalization ng dalawang mahusay na manlalaro. Ito ay sina Maudo Malik Diouf ng Senegal na naglaro sa University of the Philippines sa UAAP at Elizabeth Janet Means ng NCAA Division II ng United States of America. Sinabi ni Go na ang naturalization ni Diouf at Means ay mag-aangat sa uri ng laro ng basketball sa Pilipinas. Si Diouf ay personal na nagtungo sa Senate plenary nang inaprubahan sa third reading ang kanyang citizenship, habang si Means ay bigong nakadalaw dahil kailangan niya itong umuwi sa Amerika dahil sa emergency. Kapag tuluyang maging batas at bigyan ng Philippine citizenship sina Diouf at Means, lahat ng karapatan at pribilehyo ay kanilang makukuha bilang isang tunay na Pilipino. Ang kailangan lang nilang gawin ay manumpa ng oath of allegiance to the Republic of the Philippines sa isang authorized administering officer at irehistro sa Bureau of Immigration na siyang magbibigay sa kanila ng Certificate of Naturalization. Sabi ni Diouf, gusto na nitong manatili sa Pilipinas dahil napamahal na siya dito, habang si Means naman ay excited din dahil ang kanyang lolo ay mula sa Naga City, Camarines Sur.
Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaa. Samantala, ang Department of National Defense sinopla ang China sa akusasyong self-directed ang harassment sa Bajo de Masinloc. RH52 Edniel Parosa, ibalita mo yan, Edniel. Sinopla ng kagawaran ng tanggulang pambansa ang naging pahayag ng Chinese Defense Ministry na edited at isang self-directed force ang mga kuha sa pinakahuling insidente sa Bajo de Masinloc. Ayon kay DND spokesman Arsenio Andolong, kung may maituturing mang katawa-tawa sa isyu ng West Philippine Sea, ito ay ang panawagan ng People's Republic of China para sa negosasyon habang hinaharas ng mga armado nitong tauhan ang mga mangingisda sa kanilang traditional fishing ground. Sagot ito ng Defense Department ng Pilipinas sa akusasyon ng kanilang counterpart sa China kasunod ng pinakahuling ulap ng Philippine Coast Guard. Inireport ni PCG spokesman for WPS Rear Admiral J. Tariela na 3 China Coast Guard at ilang milisya nito ang nagsagawa ng dangerous maneuvers at gumamit pa ng sirena para lamang itaboy ang mga Pinoy sa Panatag Shoal. Bukod dito, na-monitor din sa Maritime Domain Awareness Flight ng PCG ang 5 CCG at 3 Chinese warship sa lugar pangisdaan. Pasok ang lugar sa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Maynila, bagay na pinagtibay ng 2016 arbitral ruling sa lungat sa 9-dash line claim ng Beijing. Kamakailan lamang ay sinubukan na naman ng China ang tinawag ni DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na isang pagsisinungaling. Ito ay nang ilabas ng kanilang embahadang umano'y sulap ng isang Filipino diplomat noong 1990 na nagsasabing walang sovereign rights ang Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Hindi ito binding, ani Teodoro, habang tinabla rin ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang dokumentong dapat umanong umakyat muna sa level ng isang Pangulo. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Kring-kring na! At nasa linya na natin si Henry. Henry Uri ba to? Ay, hindi. Henry Castillo ng Lingayen, Pangasinan. Hello, Sir Henry. Good evening po. Good evening po. Good evening din po. Ayan, sir, wag na po natin patagalin pa. Excited na kayo na manalo ng 500 pesos. Feel na feel ko na po kahit via telephone lang po, Sir Henry. So, eto na po ang ating katanungan. Ano po ang istasyon ng radyo sa AM ang kauna-unahan sa Pilipinas at number 1 sa pinaka-latest na Kantar survey, Sir Henry? DZRH po. Ayun! Congratulations po. Meron kang 500 pesos in GCash. Thank you, Sir Henry. Thank you rin po. Ayan. Nautal siya sa sobrang tuwa. Oh, thank you very much, Sir Henry Castillo ng Lingayen, Pangasinan. Nanalo ka sa ating Kring Kring Panalo promo. At sa ngalan po ng aking partner na si Henry Uri, magpapaalam na muna ako. Ako po si Miss O, Miss Karen O. Young. Susunod na po si Attorney Rina Seco. Meron ba siyang pinadala sa atin na topic? Wala. Okay, kasi na-busy po ang ating attorney. So, surprise po kung anong pag-uusapan. So, susunod na po si Attorney Rina Seco sa programang DZRH Usapang Legal. Susunod na. Bye! Ang oras na yan ay Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga
Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.